Pag nag-o-open po ba ang taon, meron po ba tayong mga takot? Be honest. Be honest po. Yes. Ano kaya mangyayari sa akin sa taon na ito? And then, itong morning pong ito, ngayon lang po, wala pa po sigurong 5 minutes. Alam niyo po bang magdi-devotion na po ako ngayon? At nilid ako ni Lord Jesus na gawin ko ang vlog na ito dahil may revelation na naman siya sa akin. Kaya ito naman, record na naman tayo, ano? Which is gustong-gusto ko pong pinaparating sa inyo agad yung mga revelation sa akin. Ito yun yung last year, 2023, medyo, I'm not saying hard time, pero itong mga tinatamasa namin ngayon, na mga blessings, hindi namin alam na tatamasahin namin nung opening last year, 2023. Hindi ko talaga alam na, hey, ngayon nare-realize ko, wow, Jesus, thank you. I mean, it's all about trusting you. It's all about, anong tawag dito? To leave everything into your hands. Talagang na-realize ko, Lord, kako, wow, as in, wow, I'm speechless, Lord Jesus. Ang dami niyang surprises. At nandyan din po unang-una, nakaka-bless kami sa ibang tao. Diba? Marami kaming natutulungan. Number 1 po yan. At syempre, yung mga luho na rin naman. Hindi po masama ang luho Dahil ang luho po, biyaya rin ni Lord Jesus yan sa atin. Gusto rin niya meron ka rin libangan, may diversyon ka rin, as long as hindi masama, syempre. Pero ayun po, hindi ko po ma-contain yung kaligayahan at kagalakan while seeing all of the wonderful things the Lord Jesus has done in our lives. Alam po ba ninyo nung opening ng 2023, talagang sabi ko, Lord, paano na? I mean, yes, Lord, ganito, ganyan, ganun, ganyan. Ang daming nagbukas na doors, ang daming talagang inaalok kami ng blessings talaga. Inaalok kami ng blessings. Kaya lang, talagang syempre, kasama yung pagod, kasama yung medyo maaabala ka, maya-maya tatawag-tawagan ka, ganon. But okay lang yun Okay lang yun. Kasi part yan talaga ng lalo na ngayon, 2024, na-realize ko, ang dami naming transaction ngayon na pag natapos lahat to, wow, Lord, mega. I'm so speechless and maiiyak ka na lang talaga sa ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. And yun, I would like to share sa inyo yung kagalakan ko. At I would like to share also sa inyo yung katotohanan na kapag kami mga bagay na hindi natin naintindihan, dapat iwan natin lahat sa kamay ng Panginoong Hesukristo. Dahil sabi ni Jesus, I will never leave you nor forsake you. Tapos may nakalagay po sa Jeremiah 29:11, I know this sounds so popular, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and plans to give you a hope and a future. Okay? May gusto po akong linawin, ito po ay para sa mga born-again Christians lang. Para sa mga believers lang ni Jesus. Hindi mo pwedeng angkinin yan if you're not a believer of the Lord Jesus Christ. Kondisyon, believe in Him, tanggapin mo siya as Lord and Savior, and mapapasayo na rin niyang verse na yan. Tapos ito pa isang gustong-gustong i-quote ng mga unbelievers. All things work together for good. Hanggang doon lang po sila. All things work together for good. Period. Kanila Pero ang totoo po niyan, all things work together for good for those who love the Lord. Okay. For those who love the Lord. The born-again Christians. Wala na pong iba. Ang mga born-again Christians lang ang talagang nagmamahal sa Panginoong Hesukristo. Dahil, ang mga born-again Christians lang po ang naka-receive ng love ni Jesus. Okay? So, I would like you to realize how wonderful, okay, the blessings, okay, the unlimited favor, unmerited favor, na talagang nararanasan po natin. Actually po, if you don't have anything to do, I hope magbasa-basa po tayo ng Bible dahil nandito po lahat yung mga revelations ni Lord Jesus sa atin. Huwag natin sanang katatamaran basahin ang salita ng Panginoong Jesus. Okay? At kung may takot ka sa puso mo, may takot ka sa dibdib mo, kawalang katiyakan sa dibdib mo, sa puso mo, go to Jesus.
siguro panahon na para tanggapin mo siya. If you are someone na nasa religion pa, hindi pa kilala ang Panginoong Jesus, it's about time for you to receive Him. Gusto mo ba siyang tanggapin bilang Lord and Savior ng iyong buhay? Okay, sabayan mo ako sa dasal na ito. Lord Jesus, alam ko makasalanan ako. Hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Panginoon, inaanyayahan ko po kayo na maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Naniniwala po ako, higit sa lahat, na ikaw lang ang daan sa langit. Ikaw ay namatay sa krus para bayaran lahat ng kasalanan ko, past, present, future. And now, my Lord Jesus, alam ko, pinatawad mo na ako, mahal mo ko. Sabi po ng John chapter 1 verse 12, naging anak na ako ng Diyos. God the Father, thank you for loving me, for hugging me. Especially ngayon na anak mo na ako. Alam ko, papatnubayan mo ko. Ibibigay mo lahat mga bagay na pangailangan ko, maski hindi pangailangan, maski mga luho, ipagkakaloob mo, dahil mahal na mahal mo. Ganon din po, ilaligtas mo ako sa lahat ng sakit at karamdaman, dahil mahal mo po ako. God the Holy Ghost, God the Holy Spirit, thank you for sealing me the seal of ownership. Ako ngayon ay anak na ng Diyos dahil sa tinapos na gawa ni Lord Jesus Christ. Lord Jesus Christ, be the driver and the pilot of my life from now on. In Jesus' name, amen. If you pray that simple prayer, I believe you got born again. You got saved. Start reading the Bible, share your faith, share Jesus, share His grace. Okay? Again, gusto ko pong sabihin sa inyo. Nakakamangha. Ang umagang ito ay punong-puno ng pagkamangha sa akin. Hindi ko makontain. Ano, I mean, kulang lang tumawa ko ng tumawa para ko si Raulo. Okay lang yon para kay Jesus naman. Pero, hindi ko makontain yung kaligayahan ng puso. Wow, Lord. Last year, it started something na uncertain. Tapos kumatok yung mga opportunities. Something na, wow. Hindi ka pa subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this video. Share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ. Thank you. Jesus truly loves us all. Breakfast na po tayo.